Magandang araw Kasbuana. Ako po si Ernie Garjan at samahan niyo po ako sa espesyal na selebrasyon ng St. Nick's Day. Mula sa Region 1B, tunghayan natin ang makulay na kwento ng buhay na napili naming bigyan ng pamaskong handog hatid ng Cebuana New Year. Taong 1941, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II sa pagitan ng iba't ibang bansa kasama ang Pilipinas. Libo-libong mga Pilipinong sibilyan at militar ang namatay sa tinaguriang isa sa pinakamakasaysayang digmaang pandaigdig. Isa sa mga survivors noon si Tranquilina Bacalzo, o mas kilala bilang Lina, 86 years old at tubong Davao. Maagang naulila si Nanay Lina dahil kasama sa mga namatay sa digmaan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Bukod tanging siya lamang ang nakaligtas sa trahedya. Ay nanay, ano po yung buong pangalan po ninyo? Buong pangalan ko si Tranquilina Gihos Bacalzo. Ilang taon na po kayo, nay? 86. Natao po sa Cebu, 1937. Pinanganak po kayo sa Cebu noong 1937. Dahil sa ulila na sinanay sa kanyang pamilya, kinupkup siya ng kanyang tiyahin at doon ay ginawa siyang katulong. Doon niya rin nakilala ang kanyang asawa. Dahil sa hirap sa buhay, nagpasya silang mag-asawa na makipagsapalaran sa Manila. Ngunit hindi naging madali ang buhay nila doon. Dumating ang pinakamalungkot na araw sa buhay ni Nanay Lina. Namatay ang kanyang asawa na mas lalong nagpahirap sa kanyang kalagayan. Umabot sa punto ng kanyang buhay na muntik na siyang mabulag. Sa tulong ng City Government of Parañaque, naagapan ang kanyang pagkabulag sanhi ng katarata. Yung about sa mata niyo po, namuntik na. Dito po na kuha ng mata ko. Apat na taon. Hindi na ko makita yan para na bundok na. Madilim. Wala na, di na makita. Sa kasalukuyan, mag-isa na lamang tinataguyod ni nanay ang kanyang buhay. 30 taon nang nagtitinda si nanay sa tabing kalsada. At ito ang nagsisilbing tulay niya para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Dahil sa katandaan, hirap na rin siya sa pagkilos. At lubos na nagpapahirap sa kalagayan niya ay ang paglabot ng kanyang paningin. Nahihirapan siya sa pagtitinda at pagsusukli na dumating pa sa punto na ninanakawan ng kanyang mga paninda. Ngunit hindi ito naging hadlang para itaguyod niyang mag-isa ang kanyang buhay. Nay, saan po kayo ngayon nakatira? Sa Block 3, Seaside Square, Tampo. Ano po yun, ay sarili niyong bahay o nangungupahan lang po kayo? Upahan. Bahay ko po sa Davao. Sa Davao. Pero pinanganak po kayo sa Cebu. Cebu. Tapos, sa Davao, may tiyaman ko dito, kapatid ang tatay ko. Napunta sila, wala pang girang ako. Ako'y pagkatao na ako, ulitan ako. Ngayon, naabutan sa gira, matay sila. Akong tatay, nanay, kapatid ko, 5 kami magkapatid. Ako lang ang naiwan. Kayo lang po yung survivor. Oo. Yung panahon ng giyera. Oo. Diyan po sa tinitira niyong bahay ngayon, sino po yung kasama niyo? Kayo na po mag-isa. Nagbabayad po. Paano po yung ano niyo, pambayad niyo ng ano? Rent? Ng mate, Opo. 1,700. May labong ilaw.
bahay lang. 1,700. 30 years ako dito. Dito lang, walang lipat-lipat. Bali, nag-start po kayo magtinda, 30 years na po, no? 2010 ako dito. Nung panahon ng World War II, pwede mo ba ikwento sa amin kung ano yung naging buhay mo nung panahon yun? Bata pa ko ato. Paghirap ako, 4 years old. 4 years old po kayo po. Niya kinuha, i-adapt ako sa akong iyaan. Iyakin ko, kapatid ng tatay ko. Doon ako lumabas sa kanila. Kaya asawa ko, ibuhay ko mga anak ko tatlo. Maaral ko sila. Kaya ang katong ikadwa, yun ang badi-badi ko katulong sa pagluto namin dito sa Davao pa rin. Karon, pag-asawa na nila, nanimpalad ko dito sa Manila. Bali, wala na rin po yung mga anak ninyo. Wala na, nag-asawa na sila. May mga kanya-kanya Oo, asawa. kanya-kanya na sa bahay. May sa Davao, 2, isa sa Cavite. Pero wala ko support sa nila. Kasi tama lang ang ipaaral niya yung mga anak nila. Ay, kung ibabalik natin yung nakaraan, ano sana yung gusto nyo maging buhay? Ayun. Yung maging buhay. Sana mayroong maluwag ang buhay ko. Kasi matanda na ako. Tama na to. Pero wala ko yung saktong puhunan. Ano po yung wish nyo ngayong Pasko? Ang wish ko sa Pasko, sana may taong makatulong sa akin sa akong paghirap dito sa Manila. Magawan ka namin ng salamin. Gusto mo magkaroon ng salamin? Opo. Para maging malinaw yung Oo, malinaw ang mata mata. Pero kung bibigyan ka namin ng pagkakataon na mabigyan ng salamin na gusto mo? Sadyang likas na masipag at masayain si Nanay Lina. Simula alas 5 ng umaga ay nagsisimula na siya magbanat ng buto at inaabot na siya ng 12 oras sa pagtitinda. Hirap man sa buhay, ay nakangiti pa rin siya sa pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Tunay ngang nakakaantig ng puso ang kwento ng buhay ni Nanay Lina. Malabo man ang kanyang paningin, ay malinaw naman ang kanyang pananaw sa buhay. At patuloy pa rin niyang lalabanan ang hamon ng buhay. Kaya naman sa pagdiriwang ng St. Nick's Day, siya ang napili ng Region 1B na bigyan ng pamaskong handog hatid ng Cebuana Luwilier. Nay, magandang araw po. Isang mainit na tanghali po sa inyo. Malinit masyado dito, pero ginatiis ko lang. Kamusta po yung paninda, Nay? Magaling mayo. Bali, Nay, nabanggit niyo po sa amin na sana yung munting yung kahilingan, na sana may makatulong sa inyo na magbigay ng isang bagay na makakatulong sa inyo dito sa paninda niyo po. Dito kinuha ko ang magbayad ko sa aking upang bahay. Kung ilaw, ako lang isa. Dito ko kinuha ang pagkain ko. Bali po, kasama namin sa yung regional manager namin, si Sir Vince, kasama yung area heads, para magbigay ng munting sorpresa para sa inyo po. Cebuana, dito sa amin ay una ka. Ano man ang sakuna, di kami nagsasara. Mga sanla at padala nyo ay sa amin ka magtiwala. Tara na, kasi Merry Christmas po! Merry Christmas po! Maraming salamat. Nagkasusubuan na po. Merry Christmas! Mag-isa lang po kayo?
Narito ko lang. So paano po kayo umuwi ho niyan? Ito. Dyan na rin po kayo natutulog? Hindi, sakay ko. Sinasakay niyo po. Tapos kayo po nagpapadyak. Tinutulak niyo po. Saan po kayo umuwi ho niyan? Black tree. Black tagay na po niya. Wala ko na Okay. dito. Mag-isa lang po kayo doon. Maganda po yung necklace niyo, Nay. Binigay ito sa akin. Gusto niyo pa appraise po natin sa kanila? Pati, ito. Bukod po dito, Nay, ano po ba yung pinaka-importante pa po na kailangan ninyo para sa pang-araw-araw nyong pamumuhay? Po? Dito magkuha ko pagkain ko. Diyan ka kumukuha sa ng bahay. pagkain. Kaya sige din daw, walang akuluti. Kahit ulan, bagyo. Paano po yan? Pag nagsusupli po kayo, di po ba kayo nahihirapan? Ay, hindi na lang. Kanya ito, yung hindi ko makakita. Po? Noon, yung hindi ko makakita. No, hindi na Oo, makakita. nakapagapa. So ngayon po, medyo malabo na lang po yung mata Hindi. nyo. Oo, ano ba? So dahil po dyan, Ma'am, Nay, no, bukod sa pangpabuhayan po na may bibigay namin na maliit na halaga, no, magbibigay din po kami ng salamin po sa inyo. Po, para kung sa ganun, mas makita nyo po yung ginagawa nyo, no, pang-araw-araw at makagalaw po kayo ng maayos. Lalo pa sa gabi, no, pag nagtutulak po kayo. At matagal na ako dito. Ayun, lang tanggap ng mga pusal pa. Maraming salamat din po, Nay. May micro savings na po ba kayo, Nay? Ha? May micro savings na po ba kayo? Pinay-pinay, kaya kung wala ko kwa, Mga kasamahan po natin sa Cebuana po. ilan Ruby, si Daisy, si Maricel, si Maki. Ako po si Vince, ito po si Kuya Ernie, si Marvin at si Lloyd po. So sa ngalan po ng mga Luwilier po, ng Luwilier family po, Merry Christmas at pagbati mula kay Saint Nick. Nay, Thank you. buksan niyo po! Buksan niyo po, Nay. Para makita nyo, hindi na po yung pungat. Gasan niyo po yung pari po kayo sa harapan na. Pagtan nyo na po ito, Nay, ng pao mo. Buksan natin na ito. Meron tayo dito po yung Cebuana na ganito. Wala na ba tayo? Open mo na yun. Meron ako sa isa. Nasa sukat na. Ganda! Opo! Yay! May additional na na yun. Ano man ang Pagdagdag. dumating na problema sa atin, huwag masyadong dibdibin. Andito lang kami, handa kami. Ano man ang dumating na problema sa atin, huwag masyadong makakain namin. Kahit ano pang sako na, walang makakapigil, ganyan magpahalaga. Kasama mo kami kahit saan ka magpunta. Yan ang serbisyo na sa Cebuana nyo lang makikita. Kahit gaano pa ka... Sa isang mahirap na bansa gaya ng Pilipinas, tila hindi uso ang salitang pagre-retiro. Para sa mga gaya ni Nanay Lina, ang kanyang pagbabanat ng buto para mabuhay, ayon mismo sa kanya, ay magpapatuloy pa. Wala man yung mga anak niya para suportahan siya, may mga mabubuting tao naman na tutulong sa kanya. Ika nga ni Nanay Lina, kapag mabait ka sa iba, mabait din sa iyo ang mundo. Sana nga ito'y magkatotoo.